Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Mainit ang panahon. Kaya lagi po tayo uminom ng tubig. Pero yung tubig na iinumin natin ngayon ay yung salita ng Panginoon. Amen? Amen? Amen. Sapagkat alam natin sa panahon nga ngayon, ay marami pong pandidisib ang kaaway o mga bagay na panghihinaan po tayo ng loob o tinuturing natin pag-asa. Kaya po ngayong Abril po o April, meron na po tayong bagong series. Ang series po natin, ang pamagat po ay Alpha and Omega o ang simula at ang wakas. Ito po ang ating series title. At ito po yung makikita natin ng series verse, yung makikita natin sa Pahayag 1:8. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoon Diyos, na siya ngayon at ang nakaraan at ang darating, ang makapangyarihan sa lahat. Ito pong ating series ito po ay mangyayari po sa lumang tipan at bagong tipan. Alam niyo po? Ito po yung kung saan makikita natin yung simula at ang wakas ay iisa. Lalo na po, sino po nakabasa na ng buong aklat po ng lumang tipan? Minsan nasasabi natin, ito ba yung Diyos ng bagong tipan? Parang medyo, ang paghahatol dito, medyo mabigat. Di ba po ba? Ang iba, iba ang galit ng Diyos dito sa lumang tipan. Pero alam niyo po sa ating series po, ito po yung maunawaan natin, malaman natin yung pag-ibig ng Diyos sa lumang tipan at bagong tipan ay parehas lang. Knowing the love of God through Old Testament and New Testament. Makita po natin yung iisa lang silang Diyos. Hindi po sila yung magkaiba. The Alpha and Omega. At sinabi nga po dito sa ating verse, siya yung ngayon, ang nakaraan at darating. Ang pinaka dito makapangyarihan sa lahat. Kung ano yung Diyos noon na gumagawa ng himala, the same God na meron tayo ngayon. Okay? Ito po rin Diyos noon, yung nakaraan, ngayon, at yung darating pa. At ang pinaka sinasabi dito, siya pa rin yung makapangyarihan. Sa yung Diyos, na kung saan nagpakita ng napakaraming himala at ngayon din sa ating buhay, ngayon din sa ating panahon at susunod na panahon, He's still the same God, the Alpha and Omega. Okay po? Kapag po sinabi ko pong Alpha and Omega, ano po yung ang naiisip nyo agad? Pag sinabing Alpha and Omega, pampahit sa masakit na ano? Iba pala yung Omega Pain pala yun. Ano? Hindi pala. Pero pag pinag-uusapan mo ang simula at ang wakas, parang naisip agad natin ang Diyos. Ano po ba? Ang tanong lagi natin, kilala ba natin siya? Paano po ba kayo kumilala ng isang tao? Paano po ba kayo kumilala ng isang tao? Sino po dito yung may mga asawa na pakitaas ang kamay? Paano nyo po nakilala yung inyong mga asawa? Di ba ganun, di ba? Bago nyo sila inasal, posible naman na hindi nyo nakilala yon. Kinasal agad yun, hindi nyo kilala. No, nakilala nyo ngayon, nakapag-asawa na kayo, ngayon nagsisisi kayo, bakit nakilala nyo siya? Parang ganun ba? Hindi. Bago tayo nagsisimula sa isang, gusto mo makilala lang isang tao, nagtatanong ka. Di ba, minsan tayo, sino ba yung lalaki na yun? Sino yung babae na yun na naglakad? Di ba, nagtatanong tayo. Gusto natin makilala yung mga tao na yun. Lalo sa atin, sa asawa natin, nagtatanong tayo lagi. Di ba, pag bago mo siya naging asawa, maraming tanong na nangyari. Siya ba nakatira yan? Ano yung number niyan? Dami natin natanong. Sa ating pong buhay, bilang sa mananampalataya, dapat nagtatanong tayo din para malaman natin yung sino talaga o gusto natin makilala. Sino po dito ang gumigising o natutulog ng 10 p.m. Pakitaas ang kamay. 10 p.m. tsaka ka natutulog. Yung iba maagang natutulog? Di nga. Baka alas 12 naman tulog, di ba? Kaya gano'n, lalo na kung bakasyon. Okay, sino po dito ang ayaw kumain ng maasim na pagkain? Pakitaas ang kamay. Wow. Wala, puro lahat gusto nyo maasim ang pagkain. Di ba nakikilala natin ng isa't isa pag nagtatanong? Ano po ba dito? Sino po dito yung part ng TG o Temple Group? Pakitaas ang kamay. Yung mga nasa Temple Group, yung mga hindi nagtaas, hindi po kayo, wala kayo sa Temple Group. Nakikita po natin, di po ba? Nakikilala ko po kayo. Sino po dito yung mga TG leaders o Temple Group leaders? Pakitaas ang kamay. Ayan. Yung iba, hindi rin.
Okay? Sino po dito ang masaya sa buhay pag-ibig? Ano si taas? Alam niyo, may asawa na. Hindi ako masaya. Bakit ko pa sa nakilala? Nagsisisi na. Alam niyo po, kaya mahalaga po yung pagtatanong, di po ba? Nakikilala natin ang isa't isa. Lalong-lalo na ngayon, sino yung masaya sa pag-ibig mo? Nagtutulak ka na. Masaya ka, di ba? Napipilitang itaas lang yung kamay. Pero mahalaga po yung nagtatanong na tayo para makikilala natin ang isa't isa. Ang tanong po, kilala niyo po ba talaga ang Panginoon? Minsan, kasi ganyan tayo yung nagtatanong ba tayo sa Panginoon o kilala ba natin talaga ang Panginoon? Kasi yan ang madalas nating nagiging problema ng mga Kristiyano. At yan po ang sinabi po ni Jeremiah sa 9:23-24. Gaano kahalaga yung kakilala mo ang Panginoon? Ano po sabi dito? Ito ang sinasabi ng Panginoon, hindi dapat ipagmalaki ng marunong ang karungan niya, o ng malakas ang kalakasan niya, o ng mayaman ang kayamanan niya. Kung sino man na magmalaki, dapat lang niya ipagmalaki na kilala niya ako at nauunawaan niya ako. Ito sabi ng Panginoon, ng Diyos Ama. Ang Panginoong mapagmahal na gumagawa ng tama at matuwid dito sa mundo. Dahil iyon ang kinalulugdan ko, ako ang Panginoon na nagsasabi nito. Minsan, kilala lang natin ang Panginoon kapag may hinihingi tayo. Nagtatanong ka, Lord, ibigay mo sa akin to, kailangan ibigay mo. Di ba? Pero yung kabuuan, sabi nga dito sa Jeremiah, sabi dito, ipagmalaki na kilala niyo ako, nauunawaan niya ako. Ibig sabihin, kilala mo ang Panginoon. May malapit kang relasyon sa Panginoon na mapagmahal na gumagawa ng tama at matuwid dito sa mundo. Bakit po natin pinag-uusapan? Kasi ang ating series, si Alpha and Omega, yung Diyos noon sa lumang tipan is the same God sa bagong tipan. Kaya kung ano yung Diyos na sinasabi ni Jeremiah is the same God. Kaya ang Diyos na pang sinasabi, our God is a way maker, miracle worker. Naniniwala ba kayo na ang Diyos noon at Diyos ngayon ay miracle worker? Kasi yun ang katangian niya. Sovereign Lord of all. Siya yung sovereignty nandito. Yung noong panahon, hanggang ngayon, sovereignty siya. Hindi nagbabago yun. Yung abundant blessing niya, abundant steadfast love niya sa ating lahat. Yung matibay, matatag na pag-ibig niya sa atin, sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, the same. Hindi nagbabago. Siya ay light of the world. Siya ay tagapagligtas sa ating lahat. Naunawaan po ba natin yung katangian ng Diyos? Kasi iba yung noon. Diyos, iba ngayong Diyos ng bagong tipan. The same po sila. Kung siya ang Diyos ng liwanag noon, siya pa rin ang Diyos ngayon. Kasi si Jesus, ang Diyos Ama at Banal na Espiritu, ay iisa lamang. Hindi po sila nagbabago. Kaya paano natin gagawin para mananasan natin ang katangian ng Diyos? Minsan, naisip niyo na ba, kung ang Diyos natin, kilala natin, provider, King of Peace, nagbibigay ng lahat ng bagay na pangangailangan at mabuti, bakit hindi ko nararanasan? Minsan naitanong niyo po ba yon? Paano po ba natin nararanasan yung mga bagay na katangian ng Diyos na sasabihin mo, ay talagang buhay ang Diyos. Talagang tunay na may Diyos na nararanasan ko, lalo yung mga katangian niya. Lalo sa panahon po ngayon na lahat ay nangangailangan ng pagliligtas. Pagliligtas sa lahat ng bayarin. Di po ba? Nagtataasan ng lahat. Kailan lang nagpagasolina ako eh. Grabe, ang taas ng presyo po ng gasolina. Kung magbabalang konti lang. Ang LPG, sino po nakabili ng LPG? Grabe din, ano? Talagang masasabi mo, mararanasan pa ba natin yung sinasabi ng Panginoon na katangian niya yung pagliligtas niya? Naniniwala po ba kayo na ililigtas tayo ng Panginoon? Amen! Kaya ito po yung mensahe sa atin ng Panginoon na kung saan manggagaling po kay Moses. Kilala niyo si Moses? Yan po, yung paano sila inilabas ng Diyos Ama doon sa Ehipto. Kung paano yung ating mensahe manggagaling dyan. Ito po ang ating mensahe, ang ating pong title ng ating mensahe, Rescue and Response o Pagliligtas at Pagtugon. Alam niyo po, noong lumang tipan, may pagliligtas na ginawa ang Diyos sa Israelita. At sa bagong tipan, meron din po. Kaya makikita po natin yung the same God sa lumang tipan at bagong tipan ay isa, nagliligtas. Pero sa panahon din yon, may pagtugon ng Israelita. At ganun din sa atin, kailangan may pagtugon ka sa pagliligtas sa iyo ng Diyos.
Kaya yan po ang ating mensahe, rescue and response. Ang ating pong verse ay makikita sa Awit 91:14-15. Sinabi ng Diyos, ililigtas ko at iingatan ang umiibig at kumikilala sa akin. Kapag tumawag siya sa akin, sasagutin ko siya. Sasamahan ko siya sa oras ng kaguluhan, ililigtas ko siya at pararangalan. Ang Diyos mismo ang direktang nagsasabi nito. Ililigtas kita. Kapag tumawag ka sa akin, sasagutin kita. Ibig sabihin talaga nandoon yung pagliligtas ng Panginoon. Daton makikita natin yung bagay na kayang gawin sa atin ng Diyos dahil mahal tayo ng Diyos. Pero ang tanong, kinikilala ba natin? Sabi dito, ang kumikilala sa akin. Kaya minsan hindi natin nararanasan o nararamdaman yung pagliligtas ng Panginoon. Ang tanong kasi, talaga bang mahal natin ang Panginoon? O mas mahal pa rin natin ang ating sarili dahil tayo pa rin ang nasusunod? Minsan, nagtatanong lang tayo sa Panginoon, lumalapit tayo sa Panginoon, umiiyak tayo sa Panginoon kapag tayo ay may kailangan. Pero pagkatapos na wala na ibigay na, hindi na tayo lumalapit sa Panginoon. Lalo ngayon sa oras ng kaguluhan, ang daming lumalapit sa Panginoon. Paano kung natapos na yung gera doon sa Iran, Israel at US? Tapos na. Di wala na naman. Ibig sabihin sa atin ng Panginoon, lagi tayo nililigtas araw-araw. Yung nga lang tayo pumunta sa church, niligtas ka na eh. Di ba? Bakit? Nakakatamad. Ang init-init. Ang mahal ng pamasahe. Pero iniligtas ka ng Diyos dahil tumugon ka doon saan? Pagsasabi sa iyo ng Panginoon, dumalo ka dahil napakahalaga nito. Makita natin yung pagliligtas ng Diyos, kailangan may pagtugon tayo. Upang sa ganon, maingatan, maproteksyonan tayo sa lahat ng mga lumalapit at kumikilala sa Kanya na may pag-ibig sa Kanyang pangalan. At tinitiyak ng Diyos ang sasagot siya pag tayo tumawag. Yun ang kagandahan sa Panginoon. Kaya yung pagliligtas, tatawag tayo sa Panginoon. Yun ang response. Kapag naranasan mo yung pagliligtas, lalo kang tumatawag sa Panginoon. Lalo kang lumalapit sa Panginoon. Lalo kang nagiging dependent sa ating Panginoon. Bakit? Kasi nangako ang Diyos na pararangalan ang mga tapat sa Kanya. Alam niyo yung pararangalan, hindi po yung... Sino po dito yung mga nagtapos na ng mga kanilang mga pag-aaral? Moving up, tapos grade, may mga nakuwang mga honors. Pakitaas ang mga kamay. Yung may mga honors po, mga estudyante. Palakpakan po natin sila kahit mga ayaw magsitaas. Alam mo ba, di ba bigyan ng pagpaparangal dahil sa kanilang mga ginawa? Ganon din po sa atin. Hindi po lang basta medal ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Hindi lang basta yung, ngayon nga daw, ang mga medal, kinakagat na rin eh. Totoo ba yun? Parang gold. May nakita ganun, nag-post, tapos medal lang, tapos kinagat na ganun eh. Sa atin, hindi halaga ng yaman o ng gold ang halaga ng karangalan ibibigay sa iyo ng Panginoon. Yung magkaroon ka na ng buhay na walang hanggan, hindi kayang tapatan ng kayamanan anumang dito sa mundong ito. Amen? Yung karangalan na yun, kasi ang karangalan, sabi ng Panginoon, mapapayaan lahat ang hindi sumasamba sa akin. Mapapaya lahat ang mga tumalikod sa akin. Mapapaya ang mga taong nagre-rebel. Paano mapapaya? Kasi pagdating ng panahon ng kanyang pagbabalik, lahat ang hindi sumasamba mapaparusahan. Pero ang lahat ng kumikilala at umiibig sa Panginoon at sumasampalataya, pararangalan ng Panginoon. Tayo mismo ang husga sa mga hindi sumasampalataya. Daig mo pa ang napakaraming medal na dala mo. Bakit? Yung crown of righteousness ibinigay sa iyo ng Diyos. Ay makita natin dito yung pagliligtas ng Diyos, kailangan may pagtugon. Unang-una natin yung pag-usapan, pagliligtas. Ano ba yung nangyari? Niligtas sa mga Israelita noong panahon ng Ehipto mula sa pangako. Iniligtas ng Panginoon, ng Diyos Ama, ang mga Israelita mula sa pangako. Ano sabi dito sa Exodus 2:23-25? Pagkalipas ng maraming taon, namatay ang hari ng Ehipto. Ngunit patuloy pa rin ang paghihirap ng Israelita sa kanilang pagkaalipin. Humingi sila ng tulong at umabot sa Diyos ang kanilang hinaing. Narinig ng Diyos ang kanilang hinaing at inalala niya ang kanyang kasunduan kina Abraham, Isaac at Jacob. Nakita ng Diyos ang kalagayan nila at naawa ang Diyos sa kanila. Inalala yung pangako. Ibig sabihin,
may pangako ang Diyos sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ibig sabihin, nung nakarana sa ang mga Israelita sa Ehipto na napakatagal na alipin, nang tumapit sila sa Panginoon, natugunan ng pagliligtas. Hindi, bakit? Dahil, hirap na hirap. Hindi, may pangako ang Diyos sa kanila. Sinasabi rin sa atin, pag tayo nakakaranas ng mga paghihirap at lumalapit tayo sa Panginoon, alam niyo po ba, inaalala ng Diyos ang mga pangako niya sa ating lahat. Bakit nararanasan ko to? Hindi po yun ang tanong eh. Hindi porkit nakakaranas ka ng paghihirap, wala nang pangako sa iyo ang Diyos. Hindi mo na mararanasan ang pangako ng Diyos. Hindi. Parang si Moses din. Nung siya ay malapit na doon sa lupang pangako sa Kanaan, hindi siya nakaapak sa sa Kanaan, sa pangako ng Diyos. Pero sabi ng Diyos, hindi ka makakaapak, makikita mo lang. Natigil ba yung pangako? Natuloy naman eh. Na-overcome nila ang Kanaan, yung pangako ng Diyos na-overcome, nakuha ni Josue. Ibig sabihin, hindi natapos ang pangako ng Diyos. Hindi natigil o hindi ito nangyari. Sa atin din lahat, na tayo naghihirap ngayon, may pinagdadaanan ka, it doesn't mean na ikay naghihirap, wala na yung pangako. Alam ba, pangako ng Diyos, ililigtas ako. Pangako ng Diyos, hindi ako maghihirap. Hindi po ganon. Lumapit tayo sa Panginoon katulad ng paglapit ng mga Israelita. Bakit? Kasi alam nila ng ninuno ni Jacob, Isaac at Jacob, nangako sa kanila ang Diyos na pararamihin ang kanilang lahi na kasindami ng buhangin sa dagat at bituin sa langit. Alam nila yon. Ibig sabihin, hindi sila mamamatay sa Ehipto na uubusan sila lahat kasi may pangako ang Panginoon. Kapag hindi nangyari yon, edi sinungaling ang Diyos. Naniniwala ba kang sinungaling ang Diyos? Hindi, di ba? Kaya may pangako sa atin ng lahat. Ang tanong lang, lumalapit ba tayo sa Panginoon? Kasi minsan, hindi naman totoo ang pangako ng Diyos. Sabi niya, God will provide. Bakit naghihirap ako ngayon? Dami ko. Namatay ka na ba? Nagutom ka na ba? Hindi mo ba nabayaran lahat ng bills mo? Minsan ganun tayo nakatingin doon sa sitwasyon. Alam niyo po ba, kapag tumingin tayo sa pangako ng Panginoon, hindi mo pagdududahan ito. Pagdudahan mo yung sitwasyon mo, pero yung pangako ng Panginoon, wag na wag mong pagdududahan. Amen? Kasi doon tayo kumukuha ng pag-asa. At ganyan ang nangyari sa Israelita. Dahil alam nila na may pangako ang Diyos mula sa kanilang ninuno, lumapit sila, Lord, hirap na kami, tulungan mo kami. At nangyari yun, sabi ng Panginoon, may pangako ako sa iyo. Hindi ko kinalimutan ito. Kaya iniligtas sila ng Panginoon. Ano po ba? Maaaring malaki ang ating problema, ngunit mas malaki ang pangako ng Diyos sa ating lahat. Amen? Kaya kung tayo may sitwasyon na nahihirapan ka, huwag mo intindihin yan kasi may pangako ang Diyos sa iyo. At ang pangako yan, may perfect timing. Huwag kang mag-alala kasi sovereignty nga siya. Lahat, alam niya, lahat, kontrolado niya. Ang gusto lang ng Diyos, panghawakan mo yung pagliligtas. Bakit? Sa pagliligtas mula sa pangako dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Alam niyo po ba, kahit kaya naging alipin ng mga Israelita, dahil sa kanilang mga pagsuway, dahil sa kanilang island sumunod. Pero naging sagabal ba yon? Pero sabihin, kasi kayo ang titigas ng ulo niyo eh. Kasi kayo, hindi kayo sumusunod, ang daming Diyos-Diyosan. Pero, ba't kayo ililigtas pa? Hindi yung ganun si Lord. Bakit? Ililigtas kita dahil mahal kita. Amen? Ililigtas kita dahil malaki ang pagmamahal ko sa iyo, hindi sa kasalanan mo. Ganon ang sinasabi sa Israelita, maging sa ating lahat. Ano man ang sitwasyon mo, ano man nagawa mo, hindi doon nakatingin si Lord. Nakatingin siya sa pangako niya dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Ganon ang Israelita nung panahon na. Ano sabi dito sa Deuteronomy 7:7-8? Pinili kayo ng Panginoon at minahal. Ang linaw. Hindi tayo ang pumili, hindi Israelita ang pumili sa Diyos Ama, kundi pinili sila ng Panginoon dahil mahal sila ng Diyos Ama. Hindi dahil mas maraming kayo sa ibang mamamayan, dahil kayo pa ang pinakakaunti sa lahat. Pinili kayo ng Panginoon dahil sa pag-ibig niya sa inyo at tinupad niya ang kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno. Yan ang dahilan na inilabas siya kayo sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan
at pinalaya sa pagkaalipin sa parao ng hari ng Ehipto. Sabi niya sa mga Israelita, pinili ko kayo hindi dahil magaling kayo. Pinili ko kayo dahil kukunti kayo. Pinili ko kayo dahil mahal ko kayo at may pangako ako sa inyo. Sa atin din, ganun din. Pinili kita kahit marami kang kasalanan. Pinili kita dahil napakadami mong ginagawa mong hindi maganda. Pinili kita kahit matalino ka, hindi iyon. Pinili kita dahil wala kang alam, hindi iyon. Pinili ka ng Diyos dahil pinili ka niya dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Doon tayo tumingin sa pangako dahil pag-ibig ng Diyos ang tinitignan natin. Sino ba dito ang perpekto? Sino dito ang hindi nagkakamali? Sino dito yung laging pag nakita ng kapitbahay mo, minsan kinaasaran ka pa? Di ba? Ganon. Pero, pag tinignan natin, katulad ng mga Israelita, Lord, may pangako kayo sa akin at ang pangako ang unang-una, minahal mo kayo. Minahal mo kami. Yun napapansin, napakaliit ng Israel sa panahon natin ngayon. Bakit hindi natatalo? Tingnan nyo, gustong burahin nga sa mapa yung Israel eh. Bakit hindi mabura? Kasi may pangako ang Diyos sa kanila. Amen? At ganun din sa atin lahat. Bakit hindi ka pa namamatay? Bakit may kinakain ka pa? Bakit nakapag-drive ka pa, nakakasakay ka pa ng mga kotse, ng sasakyan? Kahit mahal ang gasolina, nakapagbabakasyon ka pa, nakapag-swimming ka pa. Bakit? Dahil tinuring ka ng Panginoon na mahal, anak ka ng Diyos. Dahil may pangako sa iyo ang Diyos. Kasi minsan, dami natin, reklamo tayo na yung reklamo. Alam niyo po ba mga taong reklamador? Yan hindi marunong magpasalamat. Tingin sa trabaho niyo, sino yung nagre-reklamo? Mga ayaw gumilos, ayaw gumawa. Di ba? Sa opisina, sino yung reklamo? Yung mahilig matulog, mga late. Hindi nagpapasalamat. Kasi pag alam mo may pangako sa iyo ang Diyos, magpapasalamat ka. Ano man ang nararanasan mo. Kaya sabi dito, ang pagpili ng Diyos sa Israel hindi batayan sa kanilang kataasan o kaliitan. Kumilos ang Diyos dahil sa pag-ibig katapatan niya sa ating lahat, maging sa Israelita, sa lumang tipan. Pinakita ng Diyos yun. Alam niyo po ba, iniligtas ng Diyos mula saan? Sa pagkaalipin ng Israelita. Alam niyo ba, daang 100 years, kung 400 years kang alipin? Alam niyo po ba, ilang taon tayo naalipin ng ng Spanish? Sino nakakaalam? 400 years. Kaya nga, yung panahon na yon, yung mga Israelita, ang galawan nila, galawan ng Ehipsyo na. Kaya yung mga Diyos-Diyosan na rin nila. Kaya tayo, tingnan nyo yung mga pinagdiriwang ng mga Pilipino, mostly galing saan? Sa Spanish. Siesta. Saan galing yan? Spanish. Noche Buena. Saan galing yan? Spanish. Marami. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang Spanish? Spanish bread pastor. Kasi yun ang dahilan kung bakit iniligtas ng Israelita. Unang-una, pagkaalipin physically. At pangalawa, spiritually. Bakit? Alam niyo po ba nagkaroon ng 10 sumpa ang Ehipto? Yung 10 sumpa na yon, lahat po yun nakaugnay sa mga Diyos-Diyosan ng Ehipto. Dangaw, balang, lamok, kahit yung sabi mo yung panganay, Diyos nila yan. Kaya lahat ng ginawang sumpa ng Panginoon dyan sa Ehipto, lahat po yan Diyos-Diyosan ng mga Ehipsyo. Hindi lang iniligtas ang Israel sa physical dahil pagkaalipin, iniligtas sila sa napakaraming Diyos-Diyosan ng Ehipsyo. Alam mo, 100 years kang inalipin, siyempre. Di ba, baka yung salita mo, iba na rin. Kung kayo 100 years kayong mapunta sa Korea, baka lahat dito, anyong sa'yo. Anyong sa akin. Kasi influensya, hindi pa nga tayo nakatira sa Korea, na-influensya na tayo sa mga K-drama eh. Di po ba? Sa mga kinakain. Sa salita, sa panunamit. Sila ganun po lalo. Kaya yung 100,000 na sila'y naaalipin, lahat po nakuha nila. Kaya iniligtas sila ng Panginoon. Kaya ang sabi dito sa Exodus 12:12, sa gabing yun, dadaan ako sa Ehipto at papatayin ko lahat ng panganay na lalaki, mapatao man o hayop.
parurusahan ko ang lahat ng Diyos ng Ehipto, ako ang Panginoon. Ang dami po kasing Diyos-Diyosan sa Ehipto. At yun ay pinakita ng Panginoon. Di ba pinatay niya? Lahat ginawa ng Panginoon. Bakit? Dahil sa napakaraming Diyos-Diyosan. Pastor, panahon pa naman yan, noong lumang tipan. Hindi niyo po ba alam sa atin dito sa 21st century, ang daming idols? So wala naman akong rebulto. Wala naman akong, di ba? Kasi tayo, nakatingin lang tayo sa rebulto. Nakatingin tayo. Pero sa 21st, na Diyos-Diyosan ngayon, ano yung nagiging problema natin Diyos-Diyosan? Wealth of possession, kayamanan. Nagiging Diyos-Diyosan yan. Ano po? Fame o popularity, yung katanyagan, popularidad. Pag tanyaga, yan na yung gusto mo, Diyos-Diyos ka na. Pag nawala ka sa popularity, ganyan nangyari sa Korea. Yung mga sikat na mga artista, kapag sila yung nagkakaproblema, nagpapakamatay sila. Yunus na nila yung popularity. Ano pa ba? Success o status. Kapag ikaw ay successful, maganda ang trabaho mo, at marami kang pera, at Diyos-Diyosan yan, marami ganyan. Ba't kailangan ko pa ang Diyos? Sabi nga dun sa, sa Proverbs, sabi nung isang NBB namin, 3 bagay lang ang inihiling ko sa Panginoon para mabuhay ako na mabuti. Sabi niya, huwag akong magsisinungaling. Pangalawa, ayokong yumaman ng gusto. Bakit? Pag yumaman ako, baka hindi ko na kailangan ng Diyos. Pangatlo, ayoko din maging mahirap. Bakit? Baka pag naging mahirap naman ako, magnakaw ako at gumawa ako ng masama. Ano nakita natin doon? Ang tunay na kayamanan ay pagkakaroon ng malapit na relasyon sa Panginoon. Amen? Hindi maglalayo sa iyo sa Panginoon. At ang mga Diyos-Diyosan na yan ang naglalayo sa atin. Ano ba yung mga ano pa natin, mga Diyos-Diyosan ngayon? Physical appearance. Ako, nawala, naka-wrinkles ako. Kailangan, di ba? Kailangan magpaderma. Kailangan ko magpunas ng kasi napakainit, iitim ako. Hindi ako pwede magsimba. Bakit? Ang init, iitim ako. Yunus na ang appearance. Bisa nag-gym. Kabubuhat pa lang, titingin na sa salamin, laki ng katawan ko na. May panahon ka sa ganyang bagay, pero sa Panginoon wala ka. Diyos-Diyosan po yan. Alin pa po ba? Social media. Sino lagi nagsosocial media dito? Gusto mo lagi may likes. Ako, ang dami kong likes ngayon, kaya lagi ko magpo-post. Naging Diyos-Diyosan mo na yan. Kahit anong sitwasyon ng buhay mo, ipopost mo. May kayong problema sa pamilya, ipopost mo. Meron kang pagkain, ipopost mo. Gusto mo lagi yung pagtanggap, yung likes. Diyos-Diyosan po yan. Ano po ba? Ano ba yan? Yung trabaho, ito pa, relationship o romantic partners. Mamamatay ako kapag mawala siya sa buhay ko. Sino dito? Diyos-Diyosan yan. Di ba? Marami nagpapakamatay na kabataan pag nawala yung girlfriend and boyfriend. Yung mga may asawa naman, dati, mamamatay ako pag hiwalay ako sa kanya. After 10 years, ikamamatay ko, nakasama ko pa siya. Nabaligtad na. Di ba? Idol pa rin eh. Di ba? Idols pa rin. Self-centered or pride. Gusto mo, ikaw ang laging tama. Ayaw mo panggap ng mga opinyon. Basta tama ako, matalino ako eh. Ako dito magaling eh. Marami pang iba. Hindi mga kailangan natin, nangyari sa Ehipsyo, ay idols natin noon. Wala namang lamok, hindi ko mo sinasambayan, balang, wala na, yung pagpula ng hindi naman eh. Yung mga binanggit ko, yan ang hindi natin namamalayan na Diyos-Diyosan na natin. Di ba? Diyan tayo iniligtas. Bakit? May pagliligtas mula kay Jesus. Kung sa lumang tipan iligtas sila ng Diyos Ama, ang mga Israelita, maging sa panahon natin, ano po sinasabi din sa unang Korinto, sa bagong tipan, 5:7. Kaya itapon ninyo ang lumang pampalsa na walang iba kundi ang kasalanan upang maging malinis kayo tulad ng bagong masa sa harina. Katunayan talaga namang malinis na kayo sapagkat inandog na si Kristo para sa atin tulad siya ng tupa na inandog bilang pag-alala sa pista ng paglampas ng anghel. Alam niyo po ba, nung iniligtas kasi sa lumang tipan, ito yung tinatawag na pagliligtas, yung paglampas ng anghel. Saan yung mga panganay ng mga Ehipsyo, maging tao at maging hayop man, binasa ko kanina, ay namatay. Pero yung mga may dugo ng lamb, ay hindi mamamatay.
parehas na sinabi dito sa bagong tipan sa pamamagitan ni Jesucristo. Muli natin basahin. Inhandog na si Kristo para sa atin tulad siya ng tupa na inhandog bilang pag-alala sa pista ng paglampas ng anghel. Sa Exodus po kasi ang tupa ay kailangan walang dungis o kumukonekta saan? Kasalanan at kalikasan ng ating Panginoon. Kasi yung sa ano po kasi sa Israelita, nung sa paglampas ng anghel sa Ehipsyo, kukuha sila ng tupa sa isang pamilya na lalaki na 1 taong gulang pa lang. Walang kapansanan. Kumbaga, perfect siya. Magandang tupa siya. At aalagaan po yung for 14 days para ihandog. Ganun po ang nangyari. Kaya nung sa panahon na yon, nung dugo ng tupa na nilagay dun sa hamba, yun ang nagpatunay ng pagliligtas. Walang mamamatay sa Israelita. At ganun din po ang nangyari sa ating Panginoon so Kristo. Ang sabi dito sa 1 Pedro 1:19, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo, katulad siya ng isang tupa na walang dungis o kapintasan, inandog sa Diyos. Nakita natin yung parehas na Diyos noon at Diyos ngayong bagong tipan is the same God. Siya pa rin yung alin? Yung Diyos na katulad nung nagkaroon ng pagliligtas sa pamamagitan ng paglampas ng anghel, the same God na sinasabi dito sa bagong tipan, yung dugo ng tupa ay the same God ng dugo ni Jesucristo na nagligtas sa ating lahat. Di po ba? Dahil sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo, naligtas po tayong lahat. At sabi nga doon, walang mababali. Yung mga tupang hinandog po nila, walang nabali doon, maging kay Kristo. Sinabi po yan sa aklat ng Juan na walang mababali man lang sa buto ni Jesucristo. Nandyan po. Ano po ba yung patunay na parehas po sila ng Passover o paglampas ng anghel kay Jesucristo? Unang-una, sa pagsasaliksik po natin, nung 10th month, nagkaroon po kasi yan yung pagliligtas ng Panginoon. Sa bagong tipan kay Jesus, 10th month din po siya nung pumasok ng Jerusalem. Coincidence? Hindi, dahil parehas po sila. Ano po ba? Unblemished, ibig sabihin, perfect. Ganun po si Kristo, hindi po nagkasala. Lalaki po hinandog ng lumang tipan na tupa. Si Jesus ay nag-anyong tao na lalaki. Parehas na parehas po. At sa po, in 14 days, pagkapasok po ng 10th month, ang 14 days lumipas, nandun po pumasok yung paglampas ng anghel. Nung si Jesucristo pumasok na Jerusalem, in 14th day, ipinako siya sa krus. The same day. Yung pagliligtas sa lumang tipan, the same ng pagliligtas sa bagong tipan. The Alpha and Omega as the same God na ating sinasamba. Hindi po coincidence yun. Ibig sabihin, yung dugo na ipinahid doon sa hamba, ang dugo ni Kristo ang nagligtas sa atin sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen? The same God, the Alpha and Omega. Yung Diyos ng lumang tipan ay Diyos ng bagong tipan. Parehas na parehas. Kung saan tayo pinalaya noon sa slavery, ang mga Israelita sa pagkaalipin sa Ehipto, tayong lahat pinalaya mula saan? Sa ating kasalanan at kaparusahan. Iisa silang Diyos. Ang Diyos Ama at ang si Jesus ay iisa. Makikita po natin ay ipinapakita yung pagliligtas doon at pagliligtas sa atin ngayon. The same God. Ang tanong, paano ka tutugon sa pagliligtas na yan? Ano po sinasabi sa ating point? Second, tumugon na may kadalisayan. Alam niyo po bakit napakahalaga ng dalisay? Kasi marami sa Kristiyano, marami sa Israelita, mula nung iniligtas sila, yung pagtugon nila sa pagliligtas, peke. Hindi dalisay, hindi pure. Kaya nga nung sila pumasok sa wilderness, dapat 40 days lang. Umabot po ng 40 years. Imagine mo yun, 40 days na naging 40 years. Bakit nagkaganon? Kasi yung pagtugon nila, hindi tama dun sa pagliligtas na ginawa ng Diyos sa kanila. At maging sa atin din, niligtas ka ng Panginoon, pero ang pagtugon mo, malayong-malayo sa pagliligtas ng Diyos. Ano po sinasabi sa Exodus 12:14-15? Alalahanin ninyo ang araw na ito, magpakailanman, taon-taon. Ito po yung Passover nga.
Ipagdiwan niyo ito bilang pista ng pagpaparangal sa akin hanggang sa mga sumusunod na henerasyon. Ang tuntunin ito'y panghabang panahon. Sa loob ng 7 araw, kakain kayo ng tinapay na walang pampaalsa at sa unang araw, alisin ninyo ang lahat ng pampaalsa sa bahay ninyo dahil ang sino mang kumain ng tinapay na may pampaalsa mula sa una hanggang 7 araw ay hindi ituturing na kabilang sa Israel. Pastor, wala lang pampaalsa, kumain ka na may pampaalsa. Grabe naman yon. Hindi ka na ituturing na mamamayan ng Israel. Parang tayo din, mga Pilipino, pag kumain kayo ng pampaalsa, hindi na kayo mamayang Pilipino. Tatakwil na kayo. Para na kayong mga foreigner. Ganon. Ano po ba yung sinasabi dito yung pampaalsa? Para lubos po natin maunawaan. Ito po yung karumihan o impurity ng isang tao. Ano sabi sa unang Korinto 5:8, bagong tipan? Kasi sa lumang tipan, parang hirap intindi. Ano yung pampaalsa sinasabi dito? Bakit ganun na lamang, kaya lang itakwil mo ang isang tao? Ano po sabi dito sa unang Korinto 5:8? Kaya ipagdiwang natin na ang pistang ito, the Passover lamb, sinasabi dito, hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang pampaalsa, kundi ang tinapay na walang pampaalsa, na ibig sabihin ay talikuran na natin ang dati nating mga kasalanan at kasamaan at mamuhay na tayo ng malinis at tapat. Ano daw yung pampaalsa? Kasalanan. Ito yung mga dati nating ginagawa. Ibig sabihin, kapag iniligtas ka ng Diyos, yung mga maruruming bagay sa buhay mo, yung mga kasalanan na ginagawa mo, yung mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos, dapat inaalis. Yan ang tamang pagtugon na may pagkadalisay. Kasi marami sa atin, even Christian here today, niligtas ako ni Lord. Thank you, Lord, sa kaligtasan. Pero, and then what? Paano ka tumutugon? Buhay mo, the same pa rin. Hindi ko sinasabi maging perfecto ka, pero dapat may nababago, dapat may inaalis ka. Yung mga lumang pampaalsa, yung mga pampaalsa sa buhay mo na ang kasalanan, tinatanggal yan. Kaya ang pagtugon dapat sa kaligtasan na ginawa sa iyo ng Diyos, tuwid ka sa harapan ng Diyos. Hindi mo naman kaya, tutulungan ka pa rin ng Panginoon. Bakit? Ang tumugon sa kadalisayan, tungo sa kabanalan. Kapag dalisay ang iyong pagtugon sa kaligtasan, hindi pwede hindi ka magiging banal. Pastor, ano yung banal? Ito po ba yung everyday na sa church? Ang damit dapat kulay maroon. Dapat seryoso ka, bawal kang tumawa. Yun po ba ang banal? Yun ang nakalakayan kong banal eh. Yung banal dapat, lumayo ka sa aking mga makasalanan. Ako ay lingkod ng Diyos. Parang ang bawal tumawa, bakit masayang-masaya ka no? Ang saya-saya. Palakpakan tayo. Kaya ako nalulungkot sa mga Christian, pag kumaawit tayo, pumapalakpak sa bulsa eh. Palakpakan, ang saya. Hindi makasaya, bakit? Kasi yun ang banal. Bawal kang magkikilos ng hindi maganda. Nagpupuri ka sa Panginoon, ayaw mo sabihin na masaya ka dahil niligtas ka ng Diyos? Yun ang maling katulad. Ano ba yung kabanalan sinasabi dito? Ang kabanalan kasi sinasabi dito, itinangi ka para sa Diyos. Kaya, ibig sabihin, hindi ka sa mundo, kundi para sa Diyos. Yung mga gawain ng mundo, hindi mo dapat ginagawa, kundi yung mga gusto ng Diyos. Naintindihan po ba natin? Yun ang kabanalan. Kaya nga sinabi ni Apostol Paul sa Corinto, all the saints. Anong all the saints? Hindi mo kailangan pumunta ng Roma para gawin kang saint. Hindi. Ang lahat ng sumasampalataya at kumikilos na para sa Diyos are all saint. Lahat po banal. Dahil bakit? Itinabi ka para sa Diyos. Sino dito itinabi para sa Diyos? Ibig sabihin, banal ka. Hindi kailangan mamatay ka para maging banal. Hindi. Kapag sumusunod ka sa Panginoon, ang kabanalan ay nasa iyo. Bakit? Pinapaging banal ka sa pamamagitan ni Jesucristo. Hindi dahil sa gawa mo. Hindi dahil sa galing mo. Hindi dahil papakabuti ko para maging banal. Hindi ganun. Kasi ano po sinasabi din sa 1 Pedro 1:14-16? Bilang masunuri mga anak ng Diyos, huwag kayong padadala sa masasamang hilig ninyo. Alam mo bakit hindi tayo naging banal? Dahil sa masasamang hilig. Noong hindi pa kayo nakakakilala sa Diyos, banal ang Diyos na tumawag sa inyo, kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo, sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. Ibig sabihin talaga yung kabanalan, nasa ating lahat, kasi nga may Diyos ka.
Hindi ka naging banal dahil mabait ka. Hindi ka naging banal dahil matalino ka. Naging banal ka dahil banal ang Diyos na nasa iyo ngayon. Amen? Yun ang katotohanan. Kaya wala kayong maipagmamalaki. Ang banal ako dahil wala. Kung wala ang Diyos sa buhay mo, hindi ka banal. Kaya nung panahon ng pagliligtas, kaya ang mga Israelita umikot-ikot. Bakit? Yung kabanalan nawala. Kasi Moses hindi nakaapak sa lupang pangako, nawala yung kabanalan dahil nagalit siya. Imbis na yung bato, ganun lang niya, dampiin niya, hinampas niya sa galit sa Israelita at titigas ng ulo. Ang sabi ng Diyos Ama, dahil sa ginawa mong yan, nawala ang kabanalan ko. Hindi ka na makakaapak, makikita mo lang ang lupang pangako, pero hindi ka na makakaapak. Ganon kahalaga ang kabanalan ng Diyos. Pero dahil sa iniligtas tayo ng Panginoon, sa pagtugon na may madalisay ka, hindi peke yung pananampalataya mo, hindi basta-basta, I am Christian, pero hindi man nakikita sa gawa, huwag kang mag-alala. Bakit? Ang banal na Diyos ay nasa iyo. Ipakita mo lang sa iyong patotoo. Yun ang mahalaga na pagtugon sa atin sa pagliligtas. At tumugon sa kadalisayan at sumusunod sa utos ng Diyos. Alam niyo po ba, kung tunay kang iniligtas ng Diyos at may pananampalataya ka, hindi ka pwede hindi sumunod sa Diyos. Sino po dito, pag namatay ka, handa ka, hindi ka takot, pakitaas ang kamay. Yung mga hindi nakataas, ibig sabihin, hindi ka pa rin sigurado, ano? Kasi yun ang totoo eh. Kasi kung alam mo niligtas ka ng Diyos na totoo at lumapit ka sa Kanya at sabi mo, Lord, thank you po, bigyan mo ng kaligtasan, tinanggap ko bilang Panginoon tagapagligtas, dapat, kahit ngayon mamamatay ako, okay lang. Bakit? Kasi naniniwala ka. Ang problema kasi, hindi naman talaga ako sumusunod sa Diyos. Hanggang ngayon, ako pa rin ang sumusunod sa sarili ko. Yung gusto ko yung nais ng Diyos, ayaw kong gawin. Yun ang nagiging problema. Kaya ang hirap natin i-accept ang isang bagay na tunay sa ating buhay kasi hanggang ngayon, peki tayo. Ganon sa Israelita. Ang yayabang nila, we are the chosen people. Mamamayan kami ng Diyos. Kaya ano man ang gawin namin, okay lang. Kasi chosen people kami. Nagkakamali ka. Kahit ikaw ay alin, mamamayan dahil ikay, ni Abraham, binhi ka. Ano sabi nga sa Galatians 3:9? Kahit hindi tayo Iipsyo, kahit hindi tayo mga Hudyo, pero binhi tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Lahat ng pangako ay Abraham, pangako sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Hudyo ba tayo? Tingnan mo katabi mo. Mukhang Koreano nga eh. Oh, di ba? Mukhang Espanyol. Di naman Hudyo eh. Pero bakit? Dahil sa pananampalataya. Kaya ang pagsunod po ay napakahalaga. Sabi din sa Deuteronomio 11:7-8, kayo nakakita ng mga dakilang bagay na ito na ginawa ng Panginoon, kaya sundin ninyo ang lahat ng utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon para may lakas kayo sa paglalakbay at pag-agaw ng lupa sa kabilang ng Jordan. Hindi kasi sinunod ng mga Israelita. Di ba? 40 days naging 40 years. Pagod na pagod sila. Bakit? Hindi sila sumusunod sa Panginoon eh. Kaya tayo madalas, inaayaw natin ng Christianity. Pagod na pagod. Kakapagod maging Christian. Nakakapagod sumunod. Ang tanong, sumusunod ka ba? Kaya napapagod ka kasi kinokontra mo yung layunin at plano ng Diyos sa'yo. Pero kapag nakikipag-cooperate ka, halimbawa sa isang trabaho, kapag may isang plano o layunin ng isang kumpanya, nakikipag-cooperate ka, mahirap madali. Kasi hindi ka uma-against the flow eh. Kaya madali. Ganon din sa Panginoon. Kaya nagiging mahirap ang ating pagsunod sa Panginoon. Ayaw mo. Sabi mo sa katabi mo, ayaw mo ba sumunod sa Diyos? Anong sabi niya? Gusto ba? Oo, ayaw ko talaga. Kasi yun ang nagiging problema. Kaya nga yung pagtugon, mali eh. Kaya nga dapat magkaroon tayo ng pagtugon na totoo, yung pure, dalisay. Kasi alam ng Diyos ang lahat, ang pag-ibig natin kay Jesus, kaya tayo sumusunod sa Kanya. Sino po mahal ang Panginoon? Pakitaas ang kamay. Parang ayaw kasi hindi ako sumusunod, kaya hirap tumaas, Pastor. Huwag kayong mag-alala. Lahat naman tayo makakasunod sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo eh. Ang sabi di ba sa Philippians 2:13, ako pa rin ang nagbibigay sa inyo ng pagnanais upang masunod ninyo ang aking kalooban. Sino magbibigay? Ang Diyos. Kasi ang problema natin, gusto natin sumunod by our might, by our wisdom, strength. Hindi yan.
mangyayari lang sumunod ka sa Panginoon pag ikay umaasa, nagpapakumbaba at nagtitiwala sa Panginoon. Kaya minsan, alam niyo ba yung takot? Gawa-gawa lang minsan natin. Hindi ko kaya mag-share ng salita ng Diyos. Bakit? Ikaw ba magsasalita? Ako naman Ayokong pumunta ng simbahan kasi nakakaantok, puyat ako. Sasabihin pa ng magulang, tumayo ka na anak, doon ka lang sa church matulog. Gano'n habang yung tulugan. Kasi hindi natin nakikita yung pagliligtas. Kung alam nyo lang, parang Israelita, hindi nila nakita. Ikaw makakita ng hawiin ng dagat? Ewan ko na lang, Tayo mga Pilipino, kaya nga sabi sa kasulatan, mapalad ang tao naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Mapalad tayo. Tayo, hawiin lang ang baha. Amazing na, baha na inawi. Iyon, dagat. Kasi minsan, hindi natin alam niyo po ba nung si Peter, uli na naman to. Si Peter, di ba, bakit siya lumubog nung siya pinalalakad ni Christ? Bakit? Dahil sa takot, di ba? Nakita niyong wind, naku, lakas ng halon, lakas ng hangin. Lumubog. Pero nung sa Book of Acts, yung kapangyarihan ng Diyos sumakas sa kanya nung Pentecost, ano nangyari? Mangingisda. Pumunta sa harapan. Ilang libo yung kaharap niya, nagsasalita siya. Sabi nga, di ba yun si Peter na mangingisda? Bakit nagsasalita siya ng naiintindihan natin lahat? Iba't iba yung taong nandun. May Bisaya, may Ilocano, may iba pang mga salita. Pero naintindihan. Bakit niya nagawa? Dahil sa kapangyarihan ng Diyos. At madalas tayo ganun. Sumusunod ka sa pamamaraan na gusto mo, sa pamamaraan na akala mo ay tama. Kaya lalo tayo nagkakatama. Kasi yun Pero pag tayo sumusunod, dahil may malinis kang pagtugon, o talagang kaya tumutugon ka dahil yung puso mo, nagmamahal talaga sa Diyos, hindi mo mapepeki yan. Dahil alam niyo bakit? Lalabas yan sa ating mga gawa. Kaya nakakalungkot, Christian ka pa naman, bakit ganyan ang buhay mo? Bakit? Kasi yun ang lumalabas. Kung ano ang tinanim, siya ang bunga. Mali kayo di ba? Yun Kaya kung anong tinanim mo, kung itanim ka ng bayabas, mamumunga ba ito ng mangga? Bayabas. Kung itinanim sa'yo ay mabuting binhi, kung ibigay sa'yo ay tunay na kaligtasan mula sa Diyos, ano dapat lumabas? Mabuting bagay mula sa pagliligtas sa iyo ng Diyos. Kaya nga sa huli, sa 2 Corinto 5:14-15, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang siyang nag-uudyok sa amin na sundin ng kanyang kalooban. Maliwanag po. Kumbinsido kami na namatay si Kristo para sa lahat, kaya maitutunan din namin namatay ang lahat. Namatay siya para sa lahat, upang ang lahat ng nabubuhay ngayon hindi na namumuhay para sa sarili, kundi para sa Kanya na namatay at nabuhay para sa kanila. Kanino dapat tayo nabubuhay? Kanina? Sa asawa ko? Hindi. Sa boyfriend ko? Hindi. Sa pera ko? Hindi. Nabubuhay ka dahil sa ating Panginoon na namatay sa iyo, na naligtas para mawala ang kasalanan para sa iyo. Yung kabayaran na kasalanan. Muli ko yung tatanungin, sino po tunay na nagmamahal sa Diyos? Parang iba, hindi pa rin kumbinsido. Mahal talaga ako ng Diyos. Alam niyo po, yung lumang tipan at bagong tipan, iisa po yung Diyos na yan. Hindi po nagbabago. Kaya yung iniligtas ang Israel, ganun din po sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Niligtas ka at tumugod ka ng tama at pagkadalisay. Kasi mahalaga po yun. Kasi hindi lamang po niligtas ka ng Diyos. Hindi nagkaroon tayo ng utang na loob. At sa pagtugon, Lord, susunod ako sa iyo. At ang buhay ko magiging kabanalan dahil banal ka. Amen? Sino dito ang gustong tumugon ng may pagkadalisay? Amen. Lahat po tayo manalangin. Let's bow our head and close your eyes. Ama naming Diyos, salamat po, Panginoon. Minsan, pag kami ay nagbabasa ng iyong salita at ang kaaway, may sinasabi, binubulong. Iba ang Diyos sa lumang tipan. Mabagsik, hindi mo maranasan, pero kung titignan namin, Panginoon, bago humatol ang Diyos Ama noon,
nagbibigay siya ng maraming panahon. Nung panahon ni Noah, bago niya magkaroon ng fulfillment yung baha, 100 taon na lumipas. Bago nagawa ang arko, 100 taon. Ibig sabihin, binibigyan ng pagkakataon ng Diyos Ama ang manumbalik sa Kanya. At sa panahon din natin ngayon kung bakit hanggang ngayon hindi pa bumabalik ang ating Panginoon Kristo. Ang sabi niya sa kanyang salita, marami pa rin ang di tumatanggap ng biyaya ng kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. At hinihintay ko sila. The same God, the Alpha and Omega. Lord, sa oras na ito, Panginoon, kung paano niyo iniligtas sa mga Ehipsyo, ang mga Israelita mula sa Ehipsyo. Lord, alam din namin na inililitas mo kami sa lahat ng gawa ng kaaway. Dahil mahal mo kami. Pinili mo kami't mahalin, Panginoon. Lord, anuman sitwasyon namin ngayon, lalo sa nangyayari sa mundo ngayon, alam namin, Panginoon, na ililigtas mo kami. Alam namin, Panginoon, ang pag-ibig mo ay aming mararanasan. Alam namin, Panginoon, ang pangako mo'y sapat para kami magpatuloy sa aming pananampalataya sa inyo. Lord, pakinggan niyo po, Panginoon, ang bawat sinasabi ng mga anak mo narito. Come on, church, ano man ang gusto mong sabihin sa Panginoon sa oras na ito? Ano bang mga issue sa buhay mo ngayon na ilalapit mo sa Panginoon? Sabi nga, diringgin ko ano man ang sasabihin mo dahil ililigtas kita at pararangalan. Kaya sa oras na ito, maging tapat tayo sa harapan ng Diyos. Alam niya ang lahat ng bagay sa atin. Pero minsan nais ng Diyos, magmula ito sa ating mga labi upang sa ganon, anuman na lumalabas sa ating mga labi, ay nanggagaling sa ating mga puso. Sa panahon ngayon, Panginoon, alam namin, Lord, kayo ang aming pag-asa. At ang sinasambit ng aming mga labi, Lord, tulungan mo po kami, Panginoon. Anuman ang sitwasyon namin, anuman yung paghihirap namin ngayon, Panginoon, spiritually, financially, relasyon, Panginoon, sa trabaho, maging, Panginoon, sa darating na pasukan, Panginoon. Lord, parang hindi ko makapag-i-enroll. Ano ba yung gamit, Panginoon? Lord, wala kami inaasahan sa future, Lord. Pero sinabi niyo nga po, Panginoon, walang pangako na hindi matutupad. At yan po sinabi na Book of Joshua. Pinatunayan nila na lahat na mabuting pangako ng Diyos nagkatotoo. Ibig sabihin, may nagsaksi, may nagsabi. At ang Diyos namin noon at ngayon, Panginoon, ay the same God na ang pangako kay Abraham, pangako din sa amin, Panginoon. Hindi dahil kami Hudyo, kundi dahil, Panginoon, pinili mo kami. And through the faith in you, Lord God, kaya kami, Panginoon, ay nagkaroon ng pangako. Pangako na tunay na aming masusumpungan at magiging pag-asa. Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat alam namin, Panginoon, sasagutin mo kami, tutulungan mo kami, at higit sa lahat, ililigtas mo kami sa anumang bagay na nagpapahirap sa amin. Sapagkat alam namin, Panginoon, kayo ang aming tagapagligtas. Noon, ngayon, at magpakailanman. You are the Alpha and Omega, Panginoon. Maraming po salamat. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa oras na ito.